Jimmy Butler parang sa Lakers ang bagsak. Booker pinuri si Beal. Epektibo sa bench ng Suns. At Warriors may nakikitang pag-asa sa championship. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Patuloy na sinusubukan ni Jimmy Butler na makaalis ng Miami. Matapos niyang hayagang humiling ng trade mula sa Heat at masuspindi ng 7 laro dahil dito, maiisip mong matututo na sana si Butler sa kanyang leksyon. Ngunit hindi pa rin at ngayon ay ginamit na niya ang social media. Sa kanyang Instagram story, nag-upload si Butler ng video kung saan kausap niya ang isang barista sa kanyang coffee shop habang tinutukso ang kanilang relasyon bilang boss at empleyado na may mga patama sa negatibong komento ni Pat Riley tungkol sa kanya noong nakaraang summer. Siya ang pinakamahusay dito. Kita mo, binigyan kita ng papuri. Ganito ang mga boss, itinataguyod ka nila, hindi ka nila sinisira. Kung hindi pa malinaw na patama ito kay Pat Riley sa kanyang mga salita, ginawa niya itong mas malinaw nang humarap siya sa kamera, ngumiti ng pilyo at nag-thumbs up. Kilala si Butler bilang isang troll. Ngunit sa halip na sa kanyang mga kalaban niya ituon ang kanyang trolling, ginagawa niya ito sa presidente ng Miami Heat. Dahil sa kasaysayan ni Pat Riley ng hindi magandang relasyon sa mga superstar na players, nakakapagtaka na inaasar siya ni Butler. Ngunit maaaring aminin ni Riley ang kanyang bahagi sa mga nabigong relasyon na iyon na sinasabing baka hindi na siya kasing husay bilang isang executive dahil hindi niya nauunawaan ang mga modernong player. Kamakailan ay iniulat na hindi na ayos ang relasyon ni Butler at Pat Riley matapos sabihin ni Riley kay Butler na tumahimik ka. At ang video mula sa kanyang Instagram story ay nagpapakita ng pagkasira ng kanilang relasyon sa pinakasarkastiko at mapanuksong paraan. Ngunit maaaring kailanganing makipag-ugnayan ni Butler kay Riley sa lalong madaling panahon. Iniulat na si Butler ay babalik sa Miami Heat pagkatapos ng kanyang 7 larong suspension dahil medyo mahina ang market ng trade para sa kanya. Siguradong umaasa si Butler na matrade siya bago matapos ang kanyang suspensyon. Ngunit mukhang hindi ito mangyayari. Ang pinakamagandang senaryo para kay Jimmy ay maglaro siya ng mahusay sa kanyang pagbabalik sa Heat upang mahikayat ang mga team na mag-trade para sa kanya. Ang tanong ng maraming team sa NBA ay, i-trade ba o hindi si Jimmy Butler? Para sa Golden State Warriors, sa kabila ng kanilang interes kay Butler, napagpasiyahan nilang manatili sa kanilang sariling mga star at hindi i-offer kay Butler ang malaking halaga ng pera na hinihiling niya. Hindi ganun ang kaso para sa Phoenix Suns. Umano'y handa na si owner Matt Ishbia na alukin si Butler ng $121 million 2-year contract kung darating siya. Ang problema ng Suns ay kung paano nila matrade si Butler dahil kakailanganin nilang alisin si Bradley Beal sa anumang kasunduan na may no-trade clause na hindi raw niya balak iwaksi. Kung mapapayag nila si Beal na iwaksi ang clause, may paraan silang makuha si Jimmy. Isang team na hindi nabanggit bilang posibleng puntahan ni Butler ay ang Lakers. Naniniwala si Carmelo Anthony na ang Lakers ang tamang destinasyon para sa former Eastern Conference Finals MVP dahil mabubuo nito ang isang eksplosibong trio kasama sina LeBron James at Anthony Davis. Kung nais ng Lakers na gumawa ng malaking hakbang, may pagkakataon sila. Sa sumunod na balita, sa paglagay ni Bradley Beal sa bench, at si Kevin Durant na hindi pa rin nakakapaglaro dahil sa injury, si Devin Booker ang naging pangunahing ball handler ng Suns. Pagkatapos ng kanilang panalo laban sa Hawks, ibinahagi ni Booker ang kanyang mga saloobin tungkol sa bagong papel ni Beal bilang bench player. Ayon kay Booker, naiintindihan niya ang hirap ni Beal sa pagbabahagi ng bola sa 2 iba pang All-Stars, isang sitwasyong pamilyar din sa kanya. Alam niya ang kanyang tungkulin sa lineup at kailangan niyang maging agresibo, ani ni Booker. Minsan, mahirap ito kapag sabay-sabay kaming lahat sa court. May mga pagkakataon na kapag nakakuha ka ng 2 sunod na shots, naiisip mo, kasama ko sina KD at Brad, kailangan ko silang ma-involve. Mahalaga na hindi masyadong isipin ito at maglaro na lang ng malaya. Pinuri rin ni Booker si Beal sa kanyang profesionalismo matapos maitalaga sa bench. Inilarawan niya kung paano tinanggap ni Beal ang bagong papel at kung paano niya tinulungan si Ryan Dunn na maging epektibong starter. Tulad ng isang tunay na profesional ang pagharap niya rito. Tinanggap niya si Ryan, nakikipag-usap sa kanya. Hindi ko alam ang eksaktong mga sinasabi nila pero kitang-kita ang kanilang magandang relasyon. Hindi madali para sa kanya
o sa sinuman sa ganitong sitwasyon, pero ginagawa pa rin niya ang kanyang trabaho. Saludo sa kanya. Habang nakaupo si Beal sa bench at mas marami ang kanyang paglalaro kasama ang second unit, nagkaroon ng kalayaan si Booker na maglaro sa paraang nais niya. Sa laban kontra Hawks, nagpakita siya ng mahusay na laro at naging epektibo sa kanyang bagong papel. Si Beal naman, kahit nasa bench, ay naging mahalagang bahagi ng team. Nagpakita siya ng determinasyon at husay sa kanyang mga laro na nagpapatunay na epektibo ang kanyang paglipat sa bench. Sa kabila ng mga tanong tungkol sa epekto ng pagiging bahagi ng Big Three sa kanyang sitwasyon, nagpahayag si Beal ng pagiging maingat sa pagsagot sa mga tanong. Hinimok ang mga reporter na tanungin si Mike Budenholzer para sa mga detalye ng desisyon. "Naglalaro lang ako," sabi ni Beal. "Hindi ko ito iniisip ng malalim. Kailangan ninyong tanungin si Bud sa mga ganitong tanong. Ako, laro lang." Ano sa tingin nyo dito, mga kaibigan? Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay nagsusumikap na makamit ang isa pang championship habang si Stephen Curry ay patuloy na naglalaro sa mataas na antas. Ngunit kasalukuyang nasa ika-9 na pwesto sila sa Western Conference standings at tila malayo ang kanilang layunin ng title. Isa sa mga pangunahing issue ay ang pagbaba ng performance ni Curry dulot ng kanyang edad at mga injury, pati na rin ang kawalan niya sa ilang mga laro dahil sa kanyang bilateral knee injury. Dahil dito, napagtanto ni Steve Kerr ang isang masakit na katotohanan. Napag-alaman na hindi makakalaro si Curry sa laban ngayong araw laban sa Indiana Pacers, si Draymond Green ay hindi rin makakalaro dahil sa back injury. Ayon kay Coach Steve Kerr, hindi na kayang maglaro ang dalawang superstar at kinikilala niyang nasa isang yugto na sila ng kanilang career kung saan may mga laro silang kailangang ipagpaliban dahil sa wear and tear ng kanilang katawan. Sa kabila ng kanilang $200 milyong na payroll, karamihan sa mga players ay lampas na sa kanilang prime o masyadong bata pa upang makipagkompetensya para sa titulo. Sinubukan ni Joe Lacob, ang owner ng Golden State Warriors, na magdala ng mga pagbabago tulad ng pagkuha kay Dennis Schroeder, ngunit patuloy pa rin ang kanilang struggle sa mga laro. Ang team ay nagiging desperado sa pagkuha ng isang star player upang makatulong kay Stephen Curry at magbigay ng dagdag na lakas sa team. Habang may mga balita na tungkol sa posibleng pagkuha kay Jimmy Butler, hindi ito ang pinakaangkop na solusyon sa mga pangangailangan ng Warriors. Bagamat isang solidong player si Butler na may playoff experience, hindi nito matutugunan ang problema ng pagtanda ng team. Ayon kay Kerr, ang Golden State Warriors ay may malaking problema sa mga layups at free throws, kaya nangangailangan sila ng isang elite big man na makakatulong sa pagpapalawak ng laro at pagkuha ng mga fouls upang makapunta sa free throw line. Tatlong solidong big men na maaaring magbigay ng malaking tulong sa Warriors ay sina Nikola Vucevic, Jonas Valanciunas at Cameron Johnson. Ang mga player na ito ay nasa kanilang prime, may mataas na scoring ability at may lakas sa loob. Upang makuha ang isa sa kanila, maaaring kailanganing isakripisyo ng Warriors ang ilan sa kanilang mga young players. Sa tingin nyo ba, dapat nilang isaalang-alang ang paggawa ng trade na ito? Ano ang masasabi nyo, mga kaibigan?